Mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa mga sandaling ito kung saan ang mga anino ng politika ay sumasayaw sa paligid ng iyong pangalan, nais naming ipaabot ang isang madamdaming mensahe mula sa puso ng mga maraming Filipino-Americans. Sa iyong pag-upo sa pinakamataas na posisyon ng ating bansa bilang aming presidente, hindi ka nag-atubiling ipakita ang iyong tunay na sarili. Hindi ka nagpanggap. Hindi ka nagtago sa likod ng mga maskara ng politika. Ipinakita mo ang iyong tapang, ang iyong determinasyon, ang iyong malasakit sa mga tao na iyong pinaglingkuran. Sa harap ng mga hamon, hindi ka umatras. Hindi ka natakot. Ipinakita mo ang iyong lakas, ang iyong katatagan, ang iyong pagmamahal sa bayan. Marami ang nakakita sa iyong bilang isang tagapagligtas, isang leader na may kakayahang magdala ng pagbabago. Ipinakita mo ang gobyerno ay may maaring maging mabilis, maasahan at epektibo. Ipinakita mo na ang mga pangako ay maaring matupad, na ang mga pangarap ay maaring maging katotohanan. Ang iyong war on drugs, although bagamat controversial, ay nagdulot ng pagbabago sa mga komunidad na matagal ng pinahirapan ng krimen at illegal drugs. Ngunit, higit pa sa iyong mga pulisiya at programa, nakita namin ang iyong puso. Nakita namin ang iyong malasakit sa mga mahihirap, sa mga inaapi, sa mga nangangailangan. Nakita namin ang iyong pagmamahal sa iyong bayan, ang iyong determinasyon na gawing mas maganda ang kinabukasan ng mga Pilipino. Sa iyong mga talumpati, sa iyong mga kilos, sa iyong mga desisyon, nakita namin ang isang leader na nagmamalasakit. Isang leader na handang magsakripisyo sa kanyang bayan. Sa mga sandaling ito, kung saan ang mga hamon ay patuloy na dumarating, nais naming ipaabot ang aming pasasalamat. Salamat sa iyong serbisyo, sa iyong dedikasyon, sa iyong pagmamahal sa Pilipinas. Salamat sa pagiging isang leader na hindi natakot na tumayo para sa kanyang mga paniniwala, para sa kanyang bayan. Salamat sa pagiging isang tao na may puso, na may panasakit, na may pagmamahal. Hindi namin malilimutan ang iyong mga nagawa. Hindi namin malilimutan ang iyong tapang, ang iyong determinasyon, ang iyong pagmamahal sa Pilipinas. Ang iyong ligasiya ay nanatili sa aming puso, sa aming mga isipan, sa aming mga alaala. Sa mga sandaling ito,
kung saan ang mga anino ng politika ay patuloy na sumasayaw. Nais naming ipaabot ang aming suporta. Hindi ka nag-iisa. Nandito kami. Ang mga Pilipino ay nagmamahal sa iyo. Ang mga Pilipinong naniniwala sa iyo. Ang mga Pilipinong nagpapasalamat sa iyo. Naway ang iyong puso ay mapuno ng kapayapaan, ng kaligayahan, ng pagmamahal. Naway ang iyong mga araw ay mapuno ng biyaya. Ng pagpapala, ng kaginhawaan. Naway ang inyong buhay ay maging patuloy na inspirasyon sa aming lahat. Mahal na dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, ang iyong pangalan ay manatili sa kasaysayan ng ating bayan. Ang iyong legacy ay mananatili sa aming mga puso. Salamat po. Maraming salamat po. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Bring him home! Bring him home. 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 Sige, bring him lang! Ito! Ito ang tingnan mo lahat! At ito po ay mapapanood sa buong Pilipinas at sa buong kapuluan. Pauwiin si Pangulong Duterte! At isa na lang po, alam niyo, ako po ay isang ordained evangelical minister. Malapit po sa aking puso na makita ko ang isang inosente na tumatakbo sa Senado, si Pastor Kibuloy. Napatay na yung kaso, na-dismiss na yung kaso, binuhay pa yung kaso. Kaya dito sa darating na, alam niyo po ang gagawin natin. At tawagan niyo po ang inyong mga kamag-anak. Kaya nananalangin din tayo para kay Pastor Kibuloy na ngayon ay nakakaranas ng paghihirap sa kulungan. Hindi po natin kailangan ng politiko. Kailangan pa natin ang katulad ni Pastor Kibuloy na tunay na nananampalataya at maglilingkod sa ating bayan. Kaya sa inyo po lahat, marami pong salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bring PRP home! Bring him home! Bring him home. Bring him home. Bring him home. Bring him home. Mga kababayan, hindi po ito usapin lamang ni PRRD. Ito ay usapin ng bawat isa sa atin.
sapagkat kung magagawa ito sa isang dating Pangulo sa mahal nating PRRD, ay lalo't higit na magagawa ito sa karaniwang Pilipino. Ang hindi pagtutol sa illegal na ito ay alam natin na merong warrant of arrest si President Putin ng ICC, si President Bush, si Prime Minister Netanyahu. Pero anong sinabi ni Trump? Binigyan niya ng warrant of arrest ang lahat ng ICC. Yes! Good! Thank you, President Trump! Dapat malinaw sa ating lahat na ito